Para kay Mang Cardo, na nasa edad 62, ang buhay ay tila isang mahabang gabi na walang katapusan. Matapos matanggal sa trabaho, iwanan ng asawa, at mapalayo sa kanyang mga anak, ang bawat araw niya ay isang mabigat na pasanin. Tila wala nang natitirang pag-asa. Hanggang isang gabing malakas ang ulan. Sa isang madilim na eskinita, may napulot siyang isang itim na portfolyo. Sa loob nito, mga importanteng dokumento at daan-daang libong piso, sapat na para baguhin ang kanyang buhay magpakailanman. Ngunit sa halip na ituring itong biyaya mula sa langit, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Isang desisyon na magbubukas ng pinto sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang posible. Isang desisyon na magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa pera, kundi sa isang pusong tapat. Sa edad na 62, si Mang Ricardo, o Mang Cardo sa mga nakakakilala sa kanya, ay madalas gumigising bago pa sumikat ang araw. Hindi dahil may trabahong pupuntahan niya, matagal na siyang wala nito, kundi dahil sa tahimik na oras ng madaling araw. Doon niya lang nararamdaman na may kapayapaan pa ang kanyang mundo. Sa mga sandaling iyon, ang huling bituin sa langit ay tila nakikinig sa kanyang malalim na paghinga, sa bigat ng kanyang dibdib. Ang kanyang munting tahanan ay isang barong-barong, gawa sa pinagtagpitagping yero at mga lumang kahoy. Nakatayo ito sa gilid ng isang estero na matagal nang hindi umaagos ng maayos. May kakaibang amoy doon, pinaghalong alikabok, ambon, at sariwang simoy ng paligid na nagmumula sa mga halaman. Sa loob, simpleng-simple lang ang lahat. May papag siyang higaan, isang maliit na mesang may nag-iisang upuan, at isang gaserang pinaglulutuan niya ng kanin at paminsan-minsay sardinas. Sa dingding, naroon ang isang kupas na litrato. Larawan ng isang masayang pamilya. Siya at ang kanyang asawa, si Elena, kasama ang kanilang mga anak, sina Marco at Liza, nanoy musmos pa, may mga ngiting abot tainga. Ngayon, ang litratong iyon ay tila isang matamis, ngunit masakit, na paalala ng kahapong hindi na maibabalik. Ito na lang ang tanging yaman niya. Isang taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang trabaho bilang construction worker. Naalala pa niya ang sinabi ng kanyang foreman noon. Pasensya na, Cardo. Hindi na kaya ng katawan mo. Tila kasabay ng pagkawala ng kanyang trabaho, ang unti-unting pagkawala ng lahat. Si Elena, napagod na sa kahirapan, ay sumama sa iba. Ang kanyang mga anak naman, may sarili ng pamilya at problema, ay unti-unting dumalang ang pagdalaw. Hanggang sa tuluyan nang nawalan ng balita. Ang lahat ng ito ay parang mga maliliit na tibo. Paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Ang pangungulila, ang sakit ng pag-iisa, ang pagtatanong sa hangin, mayroon pa bang saysay ang lahat? Ngunit sa kabila ng lahat ng kabiguan, nanatili kay Mang Cardo ang isang bagay na mas mahalaga pa sa ginto, ang kanyang dignidad. Hindi siya na malimos. Kailanman, araw-araw, lumalabas siya, naghahanap ng kahit anong marangal na pagkakakitaan. Pagbobot, pagtulong sa pagbuhat ng gulay sa palengke. Lahat, basta't malinis at pinaghirapan. Sapat lang para sa isang tasang kape at pandesal sa umaga at isang platong kanin na may asin o toyo sa gabi. Hindi siya magnanakaw. Ang turo ng kanyang ina, na matagal nang pumanaw, ay laging umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Anak, ang kahirapan ay hindi lisensya para gumawa ng masama. Ang dangal ang tanging yaman na hindi kayang nakawin ni numan. Bawat pawis na tumutulo mula sa kanyang noo ay isang patunay ng kanyang katatagan. Ito ang ipinagmamalaki niya. Ngayong gabi, ang langit ay tila nagagalit. Bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng matatalim na kidlat at nakakabinging kulog. Habang naglalakad pawi si Mang Cardo, basang-basa at giniginaw, ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila nagpapaalala ng bigat ng kanyang kalooban. Ang hangin ay humahampas ng malakas, at ang kanyang mga tsinelas ay lumulubog sa putik. Para siyang isang dahon na hinahampas ng bagyo. Ngunit pilit pa ring kumakapit. Pilit pa ring lumalaban. Sa gitna ng unos na ito, sa gitna ng kadiliman ng gabi at ng kanyang buhay, hindi niya alam na may isang pangyayaring magbabago sa lahat. May isang bagay na hihilahin siya, papalabas sa kanyang sariling bagyo. Isang bagay na hindi niya inakala. Sa kabilang dako ng syudad, sa dako kung saan ang bawat ilaw ay naglalaro sa salamin ng mga matataas na gusali, naroon ang isang mundong tila umiikot sa sarili nitong bilis. Dito, ang bawat oras ay ginto. Ang bawat desisyon ay may halagang milyon-milyong piso. Sa puso ng Makati, sa pinakatuktok ng isang marangyang tore ng salamin at bakal, naroon ang kaharian ni Emar Alejandro Sandoval, mas kilala bilang Alex. Si Alex, sa edad na 45 taong gulang, ay ang larawan ng perpektong tagumpay. Matikas ang kanyang tindig, laging nakasuot ng mamahaling Amerikana,
na tila hinulma mismo sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay matatalim na parang asero. Sa bawat tingin niya, parang may kalkulasyon. Walang anumang emosyon ang nakikita. Ang kanyang opisina ay malawak. Napakakinis. Halos walang bahid ng anumang personal na gamit. Isang minimalistang disenyo na sumasalamin sa kanyang pagkatao. Ang tanging bagay na tila may bakas ng kanyang pagkatao ay isang mamahaling chess set na nakapatong sa gilid ng kanyang mesa. Tila laging handa sa isang laban, na siya lang ang kalaban. Walang litrato ng pamilya. Walang kaming memento. Para kay Alex, ang oras ay hindi para sa mga sentiment. Ang kanyang yaman ay alamat na sa mundo ng negosyo. Ngunit ang kanyang personal na buhay ay isang malaking misteryo. Kilala siya bilang isang henyo, isang visyonaryo na kayang magpatakbo ng malalaking kumpanya ng may kakaibang husay. Ngunit kasabay nito, kilala rin siyang isang tao na tila walang puso. Tila hindi nakakaramdam. Ang kanyang mga ngiti ay kalkulado. At ang kanyang mga salita ay laging may bigat. Ngayong gabi, habang si Mang Cardo ay nagbibilang ng bariyang kinita sa maghapon, si Alex naman ay katatapos lang ng isang board meeting. ₱1 bilyong kontrata ang kanyang sinelyuhan. Isang napakalaking tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, walang bakas ng tuwa sa kanyang mukha. Walang ngiti. Tumingin lang siya sa bintana. Sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Tila mga alitap-tap. Ngunit para sa kanya, ang bawat ilaw na iyon ay hindi nagpapahiwatig ng pag-asa, kundi isang problema, isang ambisyon, isang kasakiman. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ang tunog ay halos hindi marinig sa kalawakan ng kanyang opisina. Ang tagumpay ay may kasamang malalim na kalungkutan. Isang bagay na hindi kailanman maiintindihan ng mga taong nasa ibaba. Ang mga taong nasa kabilang panig ng syudad, kung saan ang bawat araw ay isang pakikibaka para mabuhay. Doon, sa ilalim ng kanyang tore, umiiral ang isang mundong napakalayo sa kanya. Napakalayo. Sa loob ng kanyang pusong tila bakal, mayroon din siyang mga pader. Pader na binuo niya sa paglipas ng panahon, upang protektahan ang sarili mula sa sakit, mula sa pagtataksil. Nag-iisip siya. Napakatahimik ng lahat. Isang malalim na kalungkutan ang tila laging nakakulong sa kanyang kalooban. Ito ba ang bunga ng lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang kabayaran sa kanyang mga tagumpay? Ang tanging tanong ay ang lahat ba ng ito, ang yaman at kapangyarihan na kanyang hawak, ay sapat para punan ang kawalan? Ang tunay bang kaligayahan ay matatagpuan sa ganitong uri ng buhay? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay ang gabing iyon ay isa pang gabing puno ng katahimikan at mga tanong na walang kasagutan. Ang gabi ay bumuhos ng may kasamang galit. Ang ulan ay malakas, walang tigil, na tila gustong hugasan ang lahat ng bakas ng pag-asa sa mga kalsada ng Maynila. Si Mang Cardo, basang-basa at giniginaw, ay naglalakad pa uwi. Bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang payat na katawan ay yumuyuko sa bawat ihip ng malakas na hangin. Ang kanyang tsinelas ay lumulusot sa putik, at ang kanyang damit ay dumidikit sa kanyang balat. Ang lamig ay umaabot hanggang sa kanyang mga buto. Habang papaliko siya sa isang madilim na eskinita, isang itim at makintab na sasakyan ang biglang humarurot at huminto ilang metro mula sa kanya. Mula sa loob, bumukas ang pinto sa likod. Isang lalaking nakasuot ng Amerikana ang nagmamadaling bumaba. Hawak ang isang payong. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay puno ng iritasyon. Wala akong pakialam kung paano nyo gagawin. Basta matapos yan, sigaw ng lalaki, bago isinara ang pinto ng sasakyan at nagmamadaling pumasok sa isang mamahaling restaurant sa di kalayuan. Sa pagmamadali nito, hindi niya napansin. Hindi niya napansin ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang kamay. Gumulong ito sa gilid ng kalsada, malapit sa paanan ni Mang Cardo. Nang makaalis ang sasakyan, at ang lalaki ay nakapasok na sa loob, tanging ang ilaw mula sa poste ang nagbibigay kaunting liwanag sa eskinita. Doon, sa gitna ng rumaragasang tubig baha, nakita ni Mang Cardo ang isang itim na leather portfolio. Isang mamahaling portfolio. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Pinulot niya ito. Mabigat. Dinala niya ito sa ilalim ng kaunting silong ng isang lumang tindahan at binuksan ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa loob, hindi niya makita ang lahat. Ngunit sapat ang kanyang nakita para malaman na naglalaman ito ng mga mahahalagang dokumento. At pera. Makapal na tali ng pera. Marahil, daan-daang libong piso. Sa isang iglap, lahat ng uri ng pag-iisip ay pumasok sa kanyang utak. Ito na ba yon? Ang sagot sa aking mga dasal. Kayang-kaya nitong bilhin ang lahat ng pagkain na gusto niya sa loob ng isang taon.
Maaari siyang umupa na mas maayos na tirahan. Baka pwede pa niyang hanapin ang kanyang mga anak. Ipakita sa kanila na hindi siya bigo. Hindi siya sawi. Ang mga pagod na buto niya ay tila gustong magpahinga. Pero kasabay ng tukso ay ang malakas na tinig ng kanyang pagkatao. Ang tinig ng kanyang yumaong ina na laging nagsasabing, "Anak, ang kahirapan ay hindi lisensya para gumawa ng masama. Ang dangal ang tanging yaman na hindi kayang nakawin ni numan." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan at naging gabay niya sa buong buhay. Kahirapan, gutom, pag-iisa. Pero hindi siya magnanakaw. Kailanman. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasara ang portfolio. Sa loob, nakita niya ang isang business card na nakaipit sa isang bulsa. Alejandro Sandoval, C. Sandoval Holdings Inc. Alam ni Mang Cardo ang dapat niyang gawin. Mayaman man o mahirap, kailangan niyang isuli ito. Ito ang tama. Ito ang nararapat. Kahit pagaano kahirap ang kanyang sitwasyon, ang kanyang prinsipyo ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang halaga ng pera. Ang kanyang pangalan. Ito ang tanging mayroon siya. Kailangan niya itong panindigan. Kinaumagahan, sa kabila ng bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay at ng agam-agam sa kanyang puso, tinahak ni Mang Cardo ang daan papuntang Makati. Ang gusali ng Sandoval Holdings ay tila isang halimaw na gawa sa salamin. Napakataas at nakakapanliliit. Ang mga taong pumapasok sa gusali ay mga profesional, mababango, at mukhang walang anumang problema sa buhay. Siya naman, sa kanyang luma at medyo basang damit mula sa hagupit ng ulan kagabi, ay tila isang basurang napadpad sa isang palasyo. Sino po sila? Tanong ng gwardiya sa kanyang presensya. Isang malamig na tingin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang pagtataka ay malinaw sa mukha niya. Para bang hindi siya dapat naroon. May isasauli lang po ako kay Emar Sandoval. Nanginginig na sabi ni Mang Cardo. Mahigpit na hawak ang mamahaling portfolio. Sinubukan niyang ngumiti. Ngunit tila hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa kanyang pananaw, siya ay isang estranghero sa mundong ito. Matapos ang ilang mahahabang minuto ng pagtatanong at pagtawag, nagpa siya ang isa sa mga empleyado na payagan siyang umakyat. Ang elevator pa lang ay parang isang spaceship para sa kanya. Tahimik at mabilis, halos hindi niya maramdaman ang pag-angat. Pagdating sa opisina ni Alex, isang sekretarya ang sumalubong sa kanya nang may halong pagtataka at pag-usisa. Tila hindi rin siya makapaniwala na naroon siya. "Please wait here. He will see you shortly," sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagtataka. Makalipas ang ilang minuto na parabang isang oras, bumukas ang malaking pinto ng opisina. "You may come in." Ang boses na iyon ay pamilyar. Pagpasok ni Mang Cardo, nakita niya ang lalaking nakita niya kagabi. Nakaupo sa likod ng isang malaking mesa, seryoso ang mukha. Pinagmamasdan siya na parang isang kakaibang insektong kailangang pag-aralan. Ang lamig sa kwarto ay hindi lang dahil sa aircon. Ito ay dahil sa presensya ng lalaking nasa harap niya. Malamig, walang emosyon. "Ikaw daw ang nakakita nito," sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay patag, tila walang bahid ng anumang nararamdaman. Tinuro niya ang portfolyo na ipinatong ni Mang Cardo sa malinis na mesa. "Opo, sir. Nahulog niyo po kagabi, malapit lang po dito." Mahinang sagot ni Mang Cardo. Ang kanyang puso ay kumakabog pa rin, ngunit sa ibang dahilan ngayon. Binuksan ni Alex ang portfolio. Maingat na sinuri ang bawat dokumento. Binilang ang pera sa harap ni Mang Cardo. Lahat ay kumpleto. Walang kulang. Pagkatapos, isinara niya ito. Tumayo siya at tumingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang kanyang tingin ay tila ng huhusga. "Magkano ang gusto mo?" tanong niya. Umaasa na hihingi ito ng malaking halaga. Ito ang inaasahan niya sa mga taong tulad ni Mang Cardo. Isang paraan para makakuha ng pera. Umiling si Mang Cardo. Dahan-dahan. Hindi ito isang kilos ng pagtanggi. Ito ay isang kilos ng prinsipyo. "Wala po, sir. Ang sa akin lang po ay maibalik ito sa inyo. Alam ko pong importante yan." Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tila nagulat si Alex. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Sa kanyang mundo, lahat ay may presyo. Lahat ay may kapalit. Ngunit ang matandang ito, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay tila iba. Tumayo si Alex at lumapit sa malaking bintana. Nakatalikod kay Mang Cardo. "Anong pangalan mo?" "Ricardo po." "Cardo." Ang boses ay mahina ngunit malinaw. "Anong trabaho mo, Cardo?" "Wala na po, sir. Matanda na raw po para magbuhat." Humarap muli si Alex. May kakaibang emosyon na dumaan sa kanyang mga mata. Hindi ito paghanga, hindi rin awa.
Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagpapatakbo ng negosyo. Pagkakaroon ng kapangyarihan. Ngunit ang makakita ng ganitong uri ng integridad sa gitna ng kawalan, iyon ay bago. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi niya maintindihan kung bakit niya gagawin. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Ang tanong ni Alex, tila hindi sigurado sa kanyang sariling mga salita. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng kanina. May bahid ng pagtataka. Ang trabaho na inalok ni Alejandro Sandoval kay Mang Cardo ay hindi isang posisyon sa kanyang opisina. Hindi siya ginawang tagalinis, driver, o kahit security guard. Sa halip, dinala siya ni Alex sa kanyang personal na santuwaryo. Isang malawak at tahimik na mansyon na matatagpuan sa isang eksklusibong subdibisyon. Napapaligiran ng matataas na pader at mga luntiang puno na tila nagbabantay. Dito ka na maninirahan, sabi ni Alex, habang ipinapakita ang isang maliit ngunit maayos na kwarto sa likod ng malaking bahay, malapit sa malawak na hardin. Ang kailangan ko lang ay may mag-alaga sa bahay at sa hardin kapag wala ako. Siguraduhin mong malinis at didiligan mo ang mga halaman. Kaya mo ba yon? Tumango lang si Mang Cardo, hindi makapaniwala. Ang kwartong ibinigay sa kanya ay mas malaki at mas malinis pa kaysa sa pinagdaanan niyang tirahan dati. May sarili itong maliit na banyo at isang komportableng kama na mukhang napakalambot. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, tanaw niya ang isang napakagandang hardin. Ngunit malungkot na tingnan. Tila napabayaan na ito. Ang mga unang linggo ng kanyang paninirahan doon ay puno ng pag-alinlangan at pagkailang. Si Mang Cardo ay gumigising ng maaga. Nililinis ang buong mansyon na tila salamin sa kintab. Ang bawat sulok ay kanyang pinupunasan, pinagpupunuan ng hangin, at ginugugol niya ang natitirang araw sa hardin. Nagbubungkal, nagdidilig, at nag-alis ng mga damo. Pinipilit niyang buhayin ang dating ganda nito. Si Emar Sandoval naman ay bihirang makita. Umaalis ito ng maaga, bago pa man manikat ang araw, at umuwi ng sobrang gabi na. Minsan ay hindi na nakakasalubong si Mang Cardo. Kung mag-uusap man sila, ang mga pag-uusat ay laging maikli at formal. Cardo, pakilinis ang kotse. Cardo, may darating akong bisita bukas. Opo, sir. Sage po, sir. Walang masyadong salita. Parang dalawang estranghero na nagkakasama sa isang bubong. Ngunit sa kanilang tahimik na pagsasama, sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, unti-unti nilang naobserbahan ang isa't isa. Napansin ni Mang Cardo na sa kabila ng yaman ni Emar Sandoval, ito ay isang taong malungkot. Kumakain ito ng mag-isa sa napakalaking hapagkainan. Ang tunog ng kutsara at tinidor lang ang maririnig. Sa gabi, kapag akala niyang tulog na ang lahat, naririnig niya ang malumanay, ngunit malungkot, na tunog ng piano mula sa sala. Mga melodiya na tila nagdadala ng mabigat na pighati. Minsan, nakikita niya si Alex na nakatayo sa harap ng isang saradong kwarto sa ikalawang palapag. Hindi pumapasok, nakatitig lang na tila may malalim na iniisip. Tila may binabantayan doong alaala. Sa kabilang banda, napapansin din ni Alex ang mga pagbabago sa kanyang tahanan. Hindi lang sa kalinisan. May mga sariwang bulaklak na laging nakalagay sa florera sa kanyang mesa. Mga bulaklak na pinitas ni Mang Cardo mula sa hardin na unti-unti nitong binubuhay. Ang dating tuyot at nalalanta ng mga halaman ay nagsisimula ng mamulaklak, nagkakaroon ng kulay. Ang hardin, na dati salamin ng kanyang sariling kapabayaan at kalungkutan, ay unti-unting nagkakaroon ng bagong buhay. Isang gabi, pag-uwi niya, naamoy niya ang pamilyar at masarap na bango ng adobo. Sa kusina, nakita niya si Mang Cardo na naghahain ng pagkain para sa sarili nito. Nagugutom po ba kayo, sir? Nagluto po ako ng sobra. Baka gusto niyo po. Alok ni Mang Cardo. Ang boses ay may halong kaba at pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi kumain ng mag-isa si Alex. Tahimik silang kumain. Hindi sila nag-usap masyado. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na kasing bigat ng dati. May kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanila. Isang pakiramdam ng pagiging magkasama. Ang mga maliliit na kilos na ito ay naging tulay sa pagitan ng kanilang magkaibang mundo. Hindi na lamang sila amo at tauhan. May isang bagay na nagsisimulang mabuo sa kanilang pagitan. Nagsimulang mag-iwan si Mang Cardo ng isang termos ng mainit na salabat sa study table ni Alex tuwing gabi. Alam niyang nagpupuyat ito sa trabaho at malamig sa kanyang opisina. Isang simpleng pag-aalala, ngunit malaki ang dating nito kay Alex. Isang araw naman, napansin ni Alex na sira na ang lumang tsinelas ni Mang Cardo. Kinabukasan, may isang bagong pares ng sapatos at tsinelas na nakalagay sa labas ng kwarto ng matanda.
Walang salitang binanggit. Walang pasasalamat na sinabi ang dalawa. Ngunit sa kanilang mga mata, may nabubuong pag-unawa. Isang uri ng pasasalamat na hindi na kailangang ipagsigawan. Isang gabi, habang si Mang Cardo ay nagdidilig ng mga rosas sa hardin, naabutan siya ni Alex. Ang matanda ay tila kausap ng mga bulaklak. "Oh, kayong mga magaganda, huwag kayong malulumbay," bulong ng matanda. Ang tinig ay malumanay. Darating din ang araw na may makaka-apresyete sa ganda ninyo. Hindi napigilan ni Alex na mapangiti ng bahagya. Isang bihirang ngiti. Isang ngiting hindi kalkulado. "Sino ang kausap mo, Cardo?" tanong niya. Ang boses ay may bahid ng pagtataka at pagkaaliw. Nagulat si Mang Cardo. Sir, kayo po pala." "Wala po. Itong mga halaman lang po. Sabi po kasi ng nanay ko, kailangan silang kausapin para mamulaklak ng maganda. Para maramdaman nilang may nagmamalasakit sa kanila." Umupo si Alex sa isang bench sa hardin, sa tabi ni Mang Cardo. Ang hangin ay sariwa, ang amoy ng mga bulaklak ay naamoy. "Ang asawa ko, mahilig din siya sa mga rosas," sabi ni Alex. Ang boses ay bahagyang nagbago. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Alex ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Tila napakabigat ng salitang iyon para sa kanya. Siya ang nagtanim ng lahat ng ito. Doon, sa ilalim ng kalmadong gabi, sa gitna ng mga namumukadkad na bulaklak, nagkwento si Mang Cardo tungkol sa kanyang pamilya. Ang pangungulila sa kanyang mga anak na sina Marco at Liza. Ang sakit ng pag-iwan ng kanyang asawa, si Elena. Nagkwento siya ng walang paghuhusga, walang pagdadalamhati. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagtanggap. Si Alex naman, sa unay tahimik lamang na nakikinig. Hindi siya nagbigay ng payo. Hindi siya nang husga. Nakikinig lang siya. At nang matapos si Mang Cardo, si Alex naman ang nagsalita. Sa mga pira-pirasong pangungusap, tungkol sa isang negosyong pinaghirapan niyang itayo, kasama ang isang kaibigan. Isang kaibigang sa huli ay tumalikod at ninakawan siya. Hindi niya binanggit ang mga pangalan. Ngunit sapat na iyon para maintindihan ni Mang Cardo. Ang hari sa kanyang palasyo ay may mga sugat din. Mga sugat na mas malalim pa sa sugat ng isang hamak na hardinero. Natuklasan nila ang isang bagay na pareho sa kanila. Pareho silang biktima ng pagtataksil. Pareho silang iniwan. Ang kanilang mga puso, na tila mga tuyot na lupa, ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pag-asa. Ang mga munting binhi ng pag-unawa ay nagsimulang sumibol sa kanilang pagitan. Ngunit ang kanilang namumuong samahan ay hindi lingid sa kaalaman ng iba. Ang mundo sa labas ng hardin ay may sarili nitong mga plano. Mga plano na maaaring sumubok sa kanilang bagong tuklas na pagkakaugnay. Ang katahimikan at kapayapaan na unti-unting nabubuo sa mansyon ni Alex ay hindi nagtagal. Isang hapon, isang bisita ang dumating. Isang lalaking nagngangalang Javier de la Quiesta. Si Javier ay isang business partner ni Alex. Sa unang tingin, siya ay isang taong palangiti, magalang, at puno ng mga magagandang salita. Ngunit sa likod ng kanyang nakakaakit ng ngiti, ang kanyang mga mata ay laging ng usisa, tila laging may hinahanap na kahinaan. Nakita niya si Mang Cardo na nagdidilig ng mga halaman sa malawak na hardin. Agad siyang lumapit kay Alex, nakasalukuyang nakikipag-usap sa kanya sa terasa. "Sino yan, Alex?" "Bagong katulong," tanong ni Javier. Ang boses ay may bahid ng pagmamaliit. Tila hindi niya nakikita ang halaga ng matandang ito. "He's Cardo. He takes care of the place." Simpleng sagot ni Alex. Ngunit may bahid ng pagtatanggol sa kanyang tinig. "Mag-ingat ka sa mga ganyan, Alex," patuloy ni Javier, habang tinitingnan si Mang Cardo na parang isang dumi sa kanyang mamahaling sapatos. "Mahirap magtiwala sa mga taong pinupulot lang sa kung saan. Baka mapagsamantalahan ka." Ang mga salitang iyon ay parang mga binhi ng pagdududa na itinanim ni Javier sa isipan ni Alex. Ang pagdududa ni Javier ay nagtanim ng isang binhi ng intriga. Mula noon, sinimulan niyang subaybayan si Mang Cardo. Para sa kanya, ang matanda ay isang kahinaan. Isang butas sa perpektong peder na binuo ni Alex sa paligid ng kanyang sarili. Isang paraan para masira ang samahan ng dalawa. Isang araw naman, habang nag-usas sila ni Alex tungkol sa isang sensitibong proyekto, sinadya ni Javier na iwan ang kanyang mamahaling relo sa mesa sa garden, malapit sa kung saan nagtatrabaho si Mang Cardo. Ang plano niya ay simple. Umaasa siyang kukunin ito ng matanda, at ipapalabas niyang magnanakaw si Mang Cardo. Ngunit makalipas ang isang oras, si Mang Cardo mismo ang lumapit kay Alex na may dalang relo. "Sir Alex, naiwan po yata ito ng bisita ninyo," sabi ni Mang Cardo. Inabot ang relo kay Alex. Nabigo, Javier. Ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang pananagiliw ay lalong lumalaki.
Nakikita niya ang kakaibang pagtingin ni Alex kay Mang Cardo. Isang pagtingin na hindi niya nagustuhan. Isang mas malaking patibong ang kanyang inihanda. Alam niyang may mga confidential na dokumento si Alex sa kanyang study. Alam niyang may pagkakataon siyang gamitin ang mga iyon. Nakikita niyang ang pagtitiwala na ibinibigay ni Alex kay Mang Cardo ay isang malaking pagkakamali. At kailangan niya itong patunayan kay Alex sa sarili niyang paan. Ang matagal ng pagpaplano ni Javier ay nakarating na sa pinakakritikal nitong yugto. Isang mahalagang impormasyon tungkol sa isang bagong proyekto ng Sandoval Holdings ang nag-leak sa isang karibal na kumpanya. Hindi alam ni Alex, ngunit si Javier mismo ang may kagagawan nito. Ito ang kanyang paraan para ipakita kay Alex na mayroon daw problema sa seguridad sa kanyang tahanan. At si Mang Cardo ang pinakamadaling isisi. Alex, I told you, sabi ni Javier na may pagkunwaring pag-aalala, habang parang nababagabag. Sino pa ba ang may access sa bahay mo? Sa study mo? Yung matandang yan. Sigurado akong siya ang kumuha. Baka binayaran siya. Malaki ang pangangailangan ng mga tulad nila. Ang mga salita ni Javier ay parang mga lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Alex. Ang isipan ni Alex ay naguluhan. Sa isang banda, nandoon ang lohika. Si Mang Cardo lang ang laging nasa bahay. Sino pa ba ang maaring gumawa nito? Ngunit sa kabilang banda, nandoon ang kanyang puso. Ang kanyang instinct na nagsasabi niyang imposible itong gawin na matandang nag-aalaga sa kanyang mga rosas, na nagtitimpla ng kanyang salabat, nang kausap niya sa hardin. Ngunit ang mga alaala na nakaang pagtataksil ay bumalik. Ang kanyang kaibigan na nanloko sa kanya. Ang kanyang asawa na umalis. Tila ang kasaysayan ay naulit. Ang kanyang mga pader na binuo niya ay muling tumibay. Ang kanyang mga mata ay muling nanlamig. Kinagabihan, ang kapalaran ni Mang Cardo ay tila nakataya. Hinarap ni Alex si Mang Cardo sa kanyang study. Ang buong kwarto ay tila biglang lumamig. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakapatong ang isang folder. Ang folder na nahanap di umano sa kwarto ng matanda. Ito ang ebidensyang gagamitin ni Javier. Cardo, simula ni Alex, ang kanyang boses ay mabigat at puno ng autoridad na matagal nang hindi narinig ni Mang Cardo. Ang boses na ito ang nakapagpapanginig ng tuhod ng maraming tao. Explain this. Tumingin si Mang Cardo sa folder. Tumingin sa mga mata ni Alex. Sa sandaling iyon, nakita niya ang pagdududa, ang sakit, ang galit. Nakita niya ang kanyang sarili na inakusahan sa isang bagay na hindi niya ginawa. Ang kanyang puso ay nadurog. Hindi dahil sa akusasyon mismo, kundi dahil ang taong nagsisimula na niyang ituring na kaibigan. Ang taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon ay nagdududa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil. Hindi ko alam kung ano yan, sir. Mahinang sagot niya. Ang boses ay nanginginig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Alex. May tapang pa rin. Natagpuan yan sa ilalim ng kama mo. Biglang tumaas ang boses ni Alex. Ang pagkontrol niya ay nawala. Ang kanyang galit ay lumabas. Binigyan kita ng tiwala. Pinatuloy kita sa pamamahay ko. Binigyan ng trabaho. Ganito lang ang igaganti mo. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na bumabagsak sa dibdib ni Mang Cardo. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Ang akusasyon. Ang pagtalikod ng taong pinagkatiwalaan niya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata ni Alex. At sa kabila ng mga luhang namumuo, may isang bagay na hindi nawala sa kanyang tingin. Ang kanyang integridad. Ang kanyang pagiging tao. Ang kanyang dangal. Ang kanyang prinsipyo na naitanim ng kanyang ina. Sir Alex, sabi niya sa isang boses na basag ngunit matatag. Sa buong buhay ko, wala po akong ibang yaman kundi ang pangalan ko. Pobre po ako, pero hindi po ako magnanakaw. Kung yan po ang tingin ninyo sa akin, alis na lang po ako. Hindi siya naghintay ng sagot. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng study. Bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Bawat hakbang ay nag-iwan ng isang piraso ng kanyang nadurog na puso sa mamahaling sahig na mansyon. Naiwang mag-isa si Alex, napapaligiran ng katahimikan at ng bigat ng kanyang mga salita. Tumingin siya sa folder. Pagkatapos ay sa pinto kung saan lumabas ang matanda. Ang imahe ng mga mata ni Mang Cardo, malungkot ngunit tapat, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Takot na baka huli na ang lahat. Hindi sumigaw si Mang Cardo. Hindi siya nagmakaawa. Kahit na ang kanyang puso ay dinudurog ng bigat ng akusasyon. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata ni Alex. Sa kabila ng mga luhang namumuo sa kanyang mata, may isang bagay na hindi nawala sa kanyang tingin, ang kanyang integridad.
ang kanyang dignidad bilang isang tao. Sir Alex, sabi niya sa isang boses na basag ngunit matatag. Sa buong buhay ko, wala po akong ibang yaman kundi ang pangalan ko. Pobre po ako, pero hindi po ako magnanakaw. Kung yan po ang tingin ninyo sa akin, alis na lang po ako. Ito ang kanyang huling pahayag. Isang tahimik na pagdanggi, puno ng kapaitan. Hindi na siya naghintay ng anumang sagot. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Nag-iwan ng isang piraso ng kanyang nadurog na puso sa mamahaling sahig ng mansyon. Lumabas siya mula sa study, at naglakad patungo sa kanyang munting kwarto. Ang kalungkutan ay tila bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Naiwang mag-isa si Alex, napapaligiran ng katahimikan at ng bigat ng kanyang mga salita. Tumingin siya sa folder. Pagkatapos, sa pinto kung saan lumabas ang matanda. Ang imahe ng mga mata ni Mang Cardo, malungkot ngunit tapat, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang kanyang pagdududa, ang kanyang mga nakaraan. Bigla niyang naalala ang lahat. Ang salabat sa gabi, ang mga bulaklak sa florera, ang pag-aalok ng adobo, ang kanilang pag-uusap sa hardin. Alin sa mga iyon ang kasinungalingan? Wala. Ramdam niyang wala. Isang malakas na kaba ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. May mali. Ramdam na ramdam niya. Ang lahat ay masyadong perpekto. Masyadong madali. Ang mga babala ni Javier. Ang pagkakatuklas ng ebidensya. Parang isang eksena sa pelikula na isinulat para maniwala siya. Mabilis na kumilos si Alex. Isang desisyon ang nabuo. Hindi siya nagdalawang isip. Tinawagan niya ang kanyang security head. I-review mo lahat ng CCTV footage sa bahay sa loob ng nakaraang linggo. Utos niya, ang boses ay seryoso. Lalo na noong araw na dumating si Javier. I want every angle. Gayon din, habang naghihintay, pinuntahan niya ang kwarto ni Mang Cardo. Ang kwarto ay malinis pa rin. Ngunit ang kama ay walang laman. Ang mga gamit ng matanda, ilang pirasong damit na bigay niya, at ang kupas na litrato ng pamilya nito, ay nakapatong sa ibabaw ng mesa. Tila nagpapaalam. Sa sandaling iyon, isang malaking takot ang naramdaman ni Alex. Takot na baka huli na ang lahat. Pagkalipas ng isang oras, tumawag ang security head. Sir, may nakita kami. Sa kanyang laptop, pinanood ni Alex ang footage. Malinaw na malinaw. Ang pagdating ni Javier. Ang pagpasok nito sa study habang kausap ni Mang Cardo ang ibang hardinero sa labas. Ang paglabas ni Javier na may hawak na folder. At ang palihim na pagpunta nito sa service quarters. Ang pagpasok nito sa kwarto ni Mang Cardo. Lumabas ito makalipas ang ilang segundo na wala ng dalang folder. Isang malaking sampal sa mukha. Ang katotohanan ay parang isang matalim na balaraw na tumusok sa puso ni Alex. Ang pagtataksil ay hindi nagmula sa hamak na hardinero, kundi sa taong tinuring niyang kasosyo at kaibigan. Ang galit ay bumalot sa kanya. Ngunit mas matindi ang hiya at pagsisisi na kanyang naramdaman. Hinusgahan niya ang isang taong walang kasalanan. Isang taong walang ibang ginawa kundi ang magpakita ng kabutihan. Nagmamadali siyang lumabas para hanapin si Mang Cardo. Naabutan niya ito sa gete. Naglalakad na papalayo sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Pabalik sa mundong kanyang iniwan. Ang kanyang mga balikat ay muling nakayuko. Mas nakayuko pa kaysa dati. Cardo, sigaw ni Alex. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Lumingon si Mang Cardo. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, ang kanyang mukha ay larawan ng pagod at kalungkutan. Tumakbo si Alex palapit. Humihingal. Cardo, patawarin mo ako. Sa unang pagkakataon, ang boses na makapangyarihang si Alejandro Sandoval ay basag at puno ng pagsusumamo. Isang tunay na pagsisisi. Nagkamali ako. Alam ko na ang totoo. Huwag kang umalis. Please. Dinala ni Alex si Mang Cardo pabalik sa kanyang study. Umupo sila. Ang tensyon na namayani kanina ay napalitan ng isang mabigat na emosyon. Isang halo ng pagsisisi, pag-asa, at isang bagong uri ng pag-unawa. Tumingin si Alex kay Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kapatawaran. Cardo, simula ni Alex, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. May dahilan kung bakit kita kinuha para magtrabaho dito. Isang dahilan na dapat ko nang sinabi noon pa. Nagulat si Mang Cardo. Nakinig siya. Noong gabing iyon, noong nahulog ang portfolyo ko, hindi yon aksidente. Pagpapatuloy ni Alex, ang kanyang tingin ay lumayo, tila bumabalik sa nakaraan. Galing ako sa isang masamang meeting. Nalaman ko na niloloko na naman ako ng isang taong pinagkakatiwalaan ko. Pagod na ako sa mundo ng kasakiman, ng kasinungalingan, sa lahat ng pagtataksil. Huminga siya ng malalim. Paghinto ng kotse,
Nakita kita sa gilid ng kalsada, basang-basa sa ulan. At may naisip akong gawin. Isang hangal na pagsubok, kung tutuusin. Tumingin si Alex kay Mang Cardo. At ngayon, may luha na rin sa mga mata ng milyonaryo. Hinulog ko ang portfolyo. Sinadya ko. Gusto kong malaman kung may natitira pa bang taong matino sa mundong ito. Kung may tao pa bang isa sa uli ang isang bagay na hindi kanya. Kahit na kailangan niya ang laman nito. Ikaw ang sagot sa tanong ko, Cardo. Ang tatay ko, halos pabulong na sabi ni Alex. Katulad mo siya, Cardo. Isang simpleng karpintero. Matapat, masipag. Pero sa mata ng mundo, isa siyang bigo. Namatay siyang mahirap. Noong bata ako, kinamuhian ko ang pagiging mabuti niya. Para sa akin, kahinaan niyon. Kaya sinumpa ko sa sarili ko na magiging iba ako. Naging matalino ako. Naging agresibo. Naging mayaman. Pero sa proseso, naging katulad ako ng mga taong kinamumuhian ko. Malungkot at walang tiwala sa kapwa. Tumingin siya kay Mang Cardo. Noong nakilala kita, parang binigyan ako ng pangalawang pagkakataon na makilala ang tatay ko. Naintindihin siya. Patawarin mo ako, Cardo. Dahil sa takot ko na matulad sa kanya, nasaktan ko ang isang taong katulad niya. Sa mga oras na iyon, nawala ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Sila ay dalawang lalaki na parehong nasaktan ng mundo. At ngayon ay naghahanap ng pag-unawa. Tumayo si Mang Cardo. Lumapit siya kay Alex. At marahang tinapik ang balikat nito. Ang mahalaga po, sir, sabi niya, ang boses ay kalmado at puno ng kapayapaan. Ang mahalaga po ay nalaman ninyo ang totoo. At handa po kayong umamin sa pagkakamali. Kinabukasan, ipinatawag ni Alex si Javier de la Quiesta para sa isang emergency meeting. Sa boardroom, puno ng kumpiyansa si Javier. Inaakalang napaalis na niya si Mang Cardo. Ngunit hindi siya nakahanda sa katotohanan. Ikinonekta ni Alex ang kanyang laptop sa malaking screen sa harap. Ang ipinalabas niya ay hindi mga charts o graphs, kundi ang CCTV footage ng pandaraya ni Javier. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Namutla siya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Get out, malamig na sabi ni Alex. Huwag ka nang magpapakita sa akin o sa kumpanyang ito, kailanman. O baka gusto mong isama ko pa ang pulis sa usapang ito. Mabilis na umalis si Javier. Dala ang kanyang kahihiyan. Pagkatapos noon, bumukas ang pinto ng boardroom, at pumasok si Mang Cardo. Nakasuot ng malinis na polo shirt na ibinigay ni Alex. Humarap si Alex sa kanyang mga board members. Ladies and gentlemen, I want you to meet Mr. Ricardo. He is not just my groundskeeper. He is a friend, and he is the man who reminded me of the most important asset in any business, integrity. Something we should all learn from. Ang pagbabago sa buhay ni Mang Cardo ay hindi natapos doon. Ginamit ni Alex ang kanyang mga koneksyon para hanapin ang mga anak ni Mang Cardo. Natagpuan nila si Marco sa Cavite, isang construction worker din na hirap sa buhay. At si Liza sa Bulacan, isang may bahay na may 3 anak. Ang muling pagkikita ay puno ng luha at paliwanagan. Nalaman ni Mang Cardo na hindi siya kinalimutan ng mga anak. Nahihiya lang silang lumapit dahil sa sarili nilang kahirapan. Sa tulong ni Alex, nabigyan ng mas magandang trabaho si Marco sa isang proyekto ng Sandoval Holdings. Si Liza naman ay tinulungang makapagsimula ng isang maliit na tindahan. Hindi na bumalik si Mang Cardo sa maliit na kwarto sa likod ng mansyon. Ipinagawan siya ni Alex ng isang maliit ngunit disenteng bahay malapit sa kanyang mga anak. Ngunit linggo-linggo, bumibisita pa rin siya sa mansyon. Hindi na bilang hardinero, kundi bilang isang kaibigan. Magkasama silang nagkakape sa hardin na ngayon ay puno na ng mga namumukadkad na rosas. Naglalaro ng chess, o simpleng nag-uusap tungkol sa buhay. Isang linggo ng hapon, habang si Mang Cardo at si Alex ay nakaupo sa hardin, pinapanood ang mga apo ni Mang Cardo na masayang naghahabulan sa damuhan. Alam mo, Cardo, sabi ni Alex, isang tunay at mainit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Akala ko noon, ang pag-iwan sa portpolyong iyon ay isang pagsubok para sa iyo. Napatingin sa kanya si Mang Cardo. Nagkamali ako. Pagpapatuloy ni Alex. Isa pala yung pagsubok para sa akin. Isang pagsubok kung kaya ko pang kumilala ng tunay na kabutihan kapag nasa harap ko na. At salamat sa Diyos, nakapasa ako. Dahil sa iyo. Ngumiti si Mang Cardo, isang ngiting puno ng kapayapaan. Tumingala siya sa langit na bughaw, sa mga rosas na namumukadkad, at sa mga tawa ng kanyang mga apo. Ang lahat ng nawala sa kanya ay bumalik. Sa paang hindi niya inaasahan. Hindi na siya ang matandang lalaking natanggal sa trabaho.
iniwan ng asawa, at nawalay sa mga anak. Siya na ngayon si Mang Cardo, ang hardinerong nagpatubo hindi lang ng mga bulaklak, kundi ng pag-asa sa isang pusong matagal nang nalanta. Salamat sa inyong panonood. Anong aral ang inyong napulot? I-comment at I-like. Mag-subscribe para sa higit pang kwento ng pag-asa. Pindutin ang kampana. Hanggang sa muli.